buntag sa tanan. It's nice to be nga ang Ginoo gayod maayo kaayo sa atong kinabuhi. Nining kabuntagon taliwala sa atong mga daghang circumstansya, mga kaigsuunan, magmalipayon kita sa Ginoo kay ang Ginoo nagpabilin nga matinud-anon kanato taliwala nining panahon sa pandemic. Igsuon. Amen. So karon Domingguha igsuon panahon karon sa mga kababayen-an. It's WM Sunday. And thanks the Lord nga pribilehyo nga gihatag kanako sa Ginoo nga diin maka dala ako sa pulong to encourage ang matag usa kanato diha sa pagpangalagad sa Ginoo igsuon. So alang sa pagpamalandong niining taknaas kabuntagon atong tan-awon o atong ablihan ang atong mga Biblia diha sa Exodus 14:13 to 16. Exodus 14:13 to 16. Ug miingon si Moses sa katawhan, ayaw kamog kahadlok, pabilin sa inyong nahimutangan, ug tan-awa ang buhaton sa Ginoo niining adlaw aron pagluwas kaninyo. 14. Paghilumlaman kamo kay ang Ginoo maoy makig-away alang kaninyo. 15. Ang Ginoo miingon kay Moses, nganong nagpakitabang ka man kanako? Papadayuna ang mga Israelita sa unahan. 16. Iisa ang imong sungkod ug ipataas ang imong kamot ibabaw sa dagat ug aron mabahin kini ug ang mga Israelita makalakaw sa mala nga yuta. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang mga pulong, magampo ta salamat Ginoo nining matahom, kabuntagon nga diin ikaw ang Dios nga buhi nga nagapamuhat sa among kinabuhi. Lord, thank you for your words, O God, nga mahimo kini Ginoo nga dako kae nga makatabang sa among inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Ang imong pulong mao ilang parahan sa among mga kinabuhi, Lord. Tabangi kami Ginoo, abrihan mo ang among mga hunahuna, ang among mga kasing-kasing. Nga diin Ginoo ang imong pulong Ginoo nga mahimo gyud namong gabayan sa among pagkinabuhi niining kinabuhi. Salamat Lord sa imong balang espiritu nga pagapamuhat sa matag usa kanamo. Thank you so much Lord for your love, your grace, O Lord, sa among kinabuhi. Ulian ka na mo sa mga pagdaig. Salamat. Tungod laman sa ngalan Jesus. Amen. So, nining taknaas kabuntagon mga kaigsuunan at atong pamalandungan mga igsuon mahitungod sa kahimtang sugilanon sa mga katawhan sa Israel nga sa diha sila naulipon sa Ehipto. Atong makita nga ang mga Israelitas nahimo silang ulipon with 400 years nga katuigan. Taas-taas kay nga kapanahunan mga kaigsuunan nga ang mga katawhan sa Dios nahimo sila nga mga ulipon. Ang plano sa Dios mga kaigsuunan nga dili sila magpabilin sa ilang pagkaulipon, kundi ang plano sa Dios nga ipahigawas sila, i-rescue sila sa Ginoo gikan sa ilahang kahimtang. So, diri mga igsuon ang Dios naggamit kay Moses aron himong instrumento aron sa pagpahigawas sa mga katawhan sa Israel gikan sa Egypt mga igsuon. So nahimo siya nga spokesperson sa Ginoo. Sa diha miadto siya sa kay Pero, sa kay Paraon. Gihangyo niya nga ingon ang kaniya nga ingon ang Dios, let my people go. Apan samot kagahi ang kasing-kasing gipadad-an siya og mga hampak, mga plague, mga igsuon, pulo ka mga plague sa 9 mga igsuon, wala gyud siya nibati. Apan
sa ika-10 mga igsuon daw nahumok ay ang kasing-kasing kay ang ikapulo nga plague mga kaigsuonan mao nga ang tanan nga mga kamagulangang anak nga babae, anak nga lalaki, maulipon ka man or mga mananap, mamatay sa diha sa tutungang gabii. Miabot ang anghel sa kamatayon ug miagi sa mga balay sa mga Ehiptohanon ug sa tunga-tungang gabii mga igsuon adunay panaghilak, adunay pagdangoy-ngoy tungod kay namatyan sila ug mga ilang kapamilya mga kaigsuonan. Nagkalain-lain mga kaigsuonan nangamatay mga igsuon. So niining panahon na gitugutan ni Faraon nga makagawas ang mga katawhan sa Egypt paingon sa gisaad sa Dios. Kabalo mo sa gisaad sa Dios iyang dalhon ang iyang mga katawhan were dito sa dapit the promised land nga adunay ingon pa nga milk and honey, no, milk and flowing with milk and honey mga igsuon. Pila liman ka? So, abundansya nga kinabuhi. So, buot sa Dios nga matagamtaman sa mga katawhan sa Israel ang pagka-maayo o pagka-abundansya sa mga panalangin dito sa maong dapit. So, sa diha nga gitugutan sila pagawas mga kaigsuonan, so ning panahon, nagmulipay, nagsayaw, naghudyaka sila sa kalipay, tanan nilang bisan mga mananapo, lagayod nila gibilin sa ito, kundi ilang gidala pagawas mga kaigsuonan. So to make the story short, ni journey na sila pagawas, paingon sa disyerto. Kabalo mabo mga igsuon, samtang ko nag-research kung pila ka buok Israelites na atong panahon na, perti kadaghan, 2 million ng mga Israelites ang migawas gikan sa Ehipto. Imagine, grabe kadaghan. Dili madala. So sa panahon siguro, nagtrumpa to si Moses. Tungod, bisang magtrumpa, dili pa yun. Naapag yun mo iko nga laing, ang tanan nga istorya ni Moses na ay mo iko dito sa lain nga dapit. Lain kay layo kaayo, yung 2 million. Magmarcha, ano sa pa na man, kataas, kadaghan kayong mga katawhan. So sa diha ni abot sila sa deserto. Kini si Pero mga igsuon, na-realize niya nga wala na siya mga ulipon nga muatiman sa iyang mga kabayo. Wala na siya mga ulipon nga mualagad kanila. Wala na siya ulipon nga mabungkal sa ilang mga kayutaan. Wala na yung ulipon nga maghimo og bricks para himo og mga gambalay mga igsuon. So iyang gisugo ang iyang mga kasanduluhan nga mangandam aron pagukod, pagkuha, pagbalik sa mga katawhan sa Israel. To make the story short, giandam mga igsuon og ilang gibukod ang mga katawhan sa Dios. Sa diha nga nagcamp ang mga katawhan sa Dios mga igsuon sa usa ka dapit dito sa disyerto. Nakita nila mga igsuon ang ang katawhan o mga sundalo ni Pero nga nagukod kanila mga igsuon. Ang natural nga pagbati kung nainagukod nimo na kay kaaway, bation gud nimo og kahadlok. So sa usab sa atong kinabuhi karon mga igsuon, aduna ba'y nagukod kanato sa kanunay? Aduna ba'y nagukod nga mga sundalo sa atong kinabuhi sama sa mga Israelites? No. Dili literal nga sundalo nagukod kanato mga kaigsuonan, kundi ang nagukod nato mao kini gitawag nga mga emotional problems atong kinabuhi.
mga struggle sa atong kinabuhi mao ni kanunay nga nagukod kanunay kanato mga igsuon. Another thing is about relationship issue between husband and wife. Mga anak nga to siyang ginikanan, mga igsuon ginikanan, nagkaguli ang mga relasyon nga broken. Financial, sickness, mga kawaladon, walay trabaho, mga nagkanalain nga mga balatian mga igsuon, maunay usahay kanunay nagukod kanato mga igsuon. So sa diha nga mga katawhan sa Israel, nakakita sila sa grupo sa mga kasundaluhan, gibati nila ka tumang kahadlok. Sumala pa sa atong nabasahan diri sa Exodus 14:13. So kung mobati og hadlok ang usa ka tawo, unsa sa atong reaksyon sa atong lawas mga kaigsuonan, kulbaan ta no kung adunay kung bati ta kahadlok, kulbaan gyud ta. Unsa man ang fear? What is fear? So fear is an unpleasant strong emotion caused by anticipation or awareness of danger. It is unpleasant strong emotion pagbati mga kaigsuonan. Mubati ta o kahadlok. So, unsa man na maigsuon, kahadlok, anxiety, panic, in other words, mabother ta, ma-stress, mag-sweat, bisan panahon sa kagabion, panington ta, trouble, and worry. And sometimes, masobra intense emotion goes to depression. So fear paralyzes us when we begin to imagine the bad things that happen to us. Fear paralyzes us when we begin to imagine the bad things that happen to us. Maparalyze. Mawad ang tag-ana, mawad ang tag-kusog ang atong kinabuhi kung mubati ta o kahadlok mga kaigsuonan. Another thing, when mubati ta o kahadlok tungod kay naay problema niabot sa atong kinabuhi, maabot dayon sa atong hunahuna mga negative thinking. Create story in our mind, and we are the actor or the actress. Not only that, mahimo dayon tang biktima sa atong kaugalingon ng mga hunahuna. Maghilaka ka na lang dayon kay naluoy ka na sa imong kaugalingon. Mga igsuon, fear. Why we feel fear? Anong mubati man ta og kahadlok? Ingon pa diri, it is programmed into the nervous system and work like an instinct from the time we're infants. We are equipped to fear when we sense danger or feel unsafe. Mga kaigsuunan. So, naad ay na sa nervous system. Automatic day na. It's like kanang yun pa, instinct day na siya mga igsuon. Kung na kay problema, hadlok dayon ka, instinct. Nasa imong hunahuna, instinct mga kaigsunan. So, bisan gamay pa ang bata, humahadlok ang bata mo tago. Tungod kay naa siyang instinct na niya. Kay feel niya nga unsafe siya. Hinahanglan siya mo tago. Tabunan iyahang nawong. No? So, it starts in the mind. So, fear is without benefits. Walay kaayuhan ang kahadlok sa atong kinabuhi.
start in the mind o nanadayon changes in our cardiovascular system. When speak about cardiovascular system, ang atong heart nga igsuon. Ang heart rate nato maigsuon mo increase fast kung unsa ang atong gibati. So ang normal ranges, ang normal heart rate ranges para sa mga tigulang or adult maigsuon 60 to 100 beat per minutes. So last June 23 maigsuon, salamat nga naka first dose ko sa diha nga tanaw ang akong heart rate maigsuon niabot og 120. Nakulbaan lang gani ko adto maigsuon 120 maigsuon. So sa diha nga mubati ta og kaluya sa atong kinabuhi. Tungod kay na stress na ta, nahadlok ta, or whatever nga atong gibati. So it resulted bad sa atong lawas. So ang atong heart rate mutaas ang iyang heart rate maigsuon, atong blood vessel, ang arteries ug atong mga ugat matighten, mahimong high blood ta, mainitin ang atong ulo, saputon ta, tungod kay na ako'y natun-an maigsuon no nga naay usa ka hormones nga gitawag og kanang adrenaline. A hormones mo siya gitawag og chemical substance nga produced by the body when a person is frightened, angry, or excited. So kaning adrenaline maigsoon usa kini ka chemical substance nga mo-produce atong lawas mga kaigsunan. So unsay mahitabo sa atong lawas maigsuon kung ang atong heartbeat wag fast og beat, then mo react ang atong mga kalawasan. Ang bloodstream katong chemical substance nga gitawag og adrenaline mo uban to siya sa atong bloodstream and affect our body. Ang tanan nga organ sa atong lawas maigsuon maapektuhan. So kanilang stress, bati lang kagkahadlok, na stress ka, nag-worry ka, apektuhan ang atong physical body. So maadto sa lain nga parts sa atong lawas, maapektuhan ang atong liver, ang pancreas, ang atong glucose level will increase, mahimo dayon ma-risk ka of heart disease, kidney disease, vision problem, and more mga igsoon. So dili gyud ay maayo kung maghambintag kahadlok sa atong kasing-kasing mga igsoon. Prolonged stress on the body from fear and anxiety can cause many physical symptoms and affect our health. So, nianing panahon ng mga kaisunan, mabot man ka nato, we should have be careful. Pero sahay dili gyud kalikayan maigsuon kusog gyud mo pintik ang atong kasing-kasing. Kus ang heart rate nato maato yung mabati nga grabe siya pintig ang atong heart, grabe kusog kaayo murag mabati nato ang dugo. Kusog kaayo pero mihinay na diay. Mihinay na tud kay nga tighten ng high blood na ta maigsuon. So we must be careful sa atong health. Mga takabalo nga nasakit na daita na ana sa atong lawas tungod kay naghambin ta ni ana nga sa atong kasing-kasing mga hurts, mga stress, mga fear, mga anxiety ug unsa pa man dinha. It's not good for our body.
So balik ta sa kahimtang sa mga Israelites. Sa ilang hard situation mga kaigsuunan, sa diha nga nakakita sila sa mga katawhan, sa mga sundalo nga nagagukod kanila, gibati gyud nila ang tumang kahadlok. So ingon ni Moses, don't be afraid. Ayaw kahadlok. Don't give in to fear because God will fight for us. So nini kabuntagon mga kaigsuunan, God maabot man ang mga kahadlok sa atong kinabuhi mga kaigsuunan. Mga problema, mga stress nga dili na gyud nimo matakol sa imong kinabuhi. I-surrender tanan sa Ginoo mga kaigsuunan. Kay ang Diyos nakakita sa atong kasing-kasing, nakabalo sa atong gibati nga dili maayo mga kaigsuunan. I-surrender nato sa diha sa Ginoo ang tanan tungod kay ingon si Moises, don't be afraid. God will fight for you. Amen. God will fight for us mga kaigsuunan kung atay mga problema nga gisagubang karon. Daw malumos na ka, nagkapakapa ka na, wala na kay kaadtuan, wala kay kasumbungan. Tell it to Jesus. Isulti nga to sa Ginoo, isurrender ang tanan, trust in the Lord, and the Lord will fight for us. The Lord will fight for our battles mga kaigsuunan. He is in our corner. Ania siya kanunay nagauban kanato mga kaigsuunan. Ingon pa nga, ayaw kahadlok diha sa Isaiah 41:10. Ayaw kahadlok kay mag-uban ako kanimo. Ayaw kabalaka kay ako mao ang imong Dios. Lig-unon ug tabangan ko ikaw, panalipdan og luwason ko ikaw. Igsuon unsa may gikahadlokan nimo karon? Kaning pandemic nga COVID-19 nga hapit na more than a year na. Hapit na usab magtuig na napoy ingon nga mga Delta plus variant mga igsuon. Usahay mahadlok ta tungod na tay mga anak nga gagmay. So kung magka-COVID karon ang usa ka tawo mga igsuon, tanan niyang pamilya masakripisyo. Kay tanan ma-quarantine. Kay tanan i-isolate. Walay mabilin sa imong panimalay. No? Walay mabilin sa imong panimalay maigsuon. So makulbaan ta. Kung hilantan ta karong panahon na, kulba mga kaigsuonan. Itong miaging mga bulan, June, nakurat og nahadlok yun mi, maigsuon. Kay, ang friend sa akong anak, usa ka nurse usab, na positive sa COVID maigsuon. So, gi-isolate. So, nagkita man sila atong higayuna. Nag-uban pa yun og kaon. So, first yun siya nga kuan siya sa contract tracing mga igsuon. So, maayo unta i-contract tracing siya. Kung okay lang unta iyang lawas atong panahon. Pero, bihilantan mga igsuon. So, sa among hunahuna, uwa na. Natakdan na yun ni. Deep in my heart, Lord, kung kini magka-COVID, kaming tanan gyud i-isolate. Saon na lang, titawagan siya. Nga ma'am, kuhaon ka na mo. Kay i-isolate o iswap. Hadlok ay kumaigsuon kay kuhaon ingon, dadan ka na mo diha. O ambulance. So, imagine na lang maigsuon kung naay ambulance. Na mga tao nga mo anha. Kumpletong PPE, murag mga astronaut. Gikan sa ulo ngadto sa tiil, ginaputos. Magdalag ambulansya, magngawaw. Makutaw ang mga tao. Magtanaw, ang akong silingan.
gi-COVID, bisan pag suspected pa lang, pero ilang conclusion gi-COVID. So dili na sila magduol nimo. Mura na kag naay sakit nga mananakod. Hadlok ka ay magsuon. But thanks the Lord. Gihangyo niya, "Ma'am, pwede ba ako'y moadto dito sa hospital, magpaswab ko?" Itugutan man po igsuon. Salamat sa Ginoo. Comes out negative. So murag yun, na-relieve yun ang akong kasing-kasing, ang akong kabukaton sa akong kinabuhi. So the more ato nga panahon, nag-ulbo-ulbo ang adrenaline sa akong kaluwasan, mga igsuon. Relationship issue ang atong gikahadlukan. Relationship issue, mga igsuon, between husband and wife. Kadaghanan karong kapanahunan, adunay dili maayong pagsinaptanay ang magtiayon. Adunay mga may rise up nga mga issue, mga igsuon. Pag-ulbo-ulbo na sad ang atong gibati. Ang atong kasing-kasing, grabe na usab nga pag-ulbo-ulbo, mga igsuon. Kay may taas na ang atong BP, may taas ang atong heart rate, mga igsuon. Nahadlok ang kaaway ning panahon na, mga igsuon. Grabe ang pagpamuhat sa kaaway. Iyang gisuwayan ang mga Kristohanon nga wala ka nag-expect sa imong kinabuhi. Gisulayan. Pero I challenge you this morning, mga kaigsunan, moabot man na, mo barog lang ta nga makusganon sa Ginoo. Kay daghan na mahitabo sa mga Kristohanon. Normal na mahitabo sa mga dili Kristohanon. O ang Kristohanon karon giatake ang pagpuyo, ang panimalay. Ang mga anak, ang mga in-laws, ang imong mga loved ones, nagkaguliyang ang mag-asawa, sige panggiaway. Kadung sa itong mga silingan, nang giaway, mga igsuon, saba kayo. That is the work of the enemy to destroy the relationship, mga igsuon. So, muna itong gikahadlukan, mga single people, hadlok siguro, gay wala pa nang aminyo. Idara na, pero wait upon the Lord, maabot na sa imong kinabuhi. Atong gikahadlukan, mga financial, kay nga naman, daghan kaayo mga igsuon nga nag-close ang mga establishment. Walay trabaho. Maay na lang itong mga tao nga nag-work at home, kana aslay sweldo. Unsa na lang itong walay. Nag-work at home, pero walay sweldo. Mga igsuon, mga finances, walay trabaho. Adlaw-adlaw na kinahanglan pagkaon sa mga anak. Maminaw ta sa radyo. Nagsinggita og ayuda, pero walay ayuda. Another thing is health issue. Mga nagbalatian. Naibalatian nga sige kabalik-balik sa hospital. Nahutdan ka nagkwarta kay sige dialysis, mga igsuon. Sakit, balatian. Another thing, tunggi kahadlukan, mauning death, mga igsuon. Daghan maingon nga alang kanato nga mga Kristohanon, for to me to live is Christ and to die is gain. Pero usahay, naas atong kasing-kasing nga ayaw sa Lord, kay kagmay pang akong mga anak. Daghan pa ko kaayo mga pangandoy sa kinabuhi. Kung ampo nga dili sa. Pero alang sa mga Kristohanon, ang kamatayon, alang kanato, mao ang pagdaog, mga igsuon. So moabot man na sa atong kinabuhi, dili nato na angay kahadlukan. Kaya nga naman, God is with us. Kung mamatay ta, kining atong lawas is preserve sa Ginoo gikan sa pag-atake sa kaaway, ug yang i-preserve o yang dadon sa dapit sa himaya nga giandam alang kanato.
Praise the Lord, mga igsoon. So, ang mga katawhan sa Israel, they were afraid. Ginan sila ni Moses. Ayaw kahadlok. Mao ka na ang plano sa Ginoo kanila, i-rescue sila. Unsaon na lang pag-rescue sa Ginoo kanila kung wala na sila. Unsaon na lang kung nangamatay na sila tungod sa ilang pagkahadlok. Na nervous na sila kung wala sa direction silang kinabuhi. No? Muadto sila sa kaaway, wasin pamatyon sila. Dili na sila ma-rescue. Dadong sa dapit nga giandam sa Ginoo kanila. Sumuo nga ang plano sa Ginoo i-rescue sila, mao giingnan sila ni Moses. Ayaw ka mo kahadlok kay ang Dios will fight for you. Ang Ginoo mo'y makig-away alang kaninyo. So, igsuon, dili ta mahadlok igsuon. Amen? Mahadlok man ta normal nga atong bation, but atong isalig ang tanan sa Ginoo. Isaiah 41:10, ayaw kahadlok kay mag-uban ako kanimo. So mag-uban ang Ginoo kanato sa atong inadlaw-adlaw nga paggawas, pagsulod na may COVID, i-preserve ang atong mga kinabuhi. Amen, i-preserve ta sa Ginoo. Mga igsuon, so mag-ampo kita sa kanunay samtang magagawas ta sa atong tagsa-tagsa kapanimalay nga ang iyang proteksyon ang magauban kanato sa kanunay. Mao man na iyang saad sa imong pagawas o sa imong pagsulod, siya magauban, siya maga-preserve sa atong kinabuhi. So no need nga mahadlok ta mga igsuon sa atong kinabuhi. So tambagan sila, arong ma-rescue sila sa Ginoo, ma-rescue sila madala sa dapit ni Moses dito sa dapit nga saad. Don't be afraid. Igsuon. Ang ikaduha mga igsuon nga gi-admonish o gi-warn o gidasig ni Moses kanila is verse 13 makita sa chapter 14. Mga igsuon, moingon si Moses sa katawhan, ayaw ka mo kahadlok. Another phrase, pabilin sa inyong nahimutangan. Magpabilin. Pabilin sa inyong nahimutangan. Atong makita diri mga igsuon nga ingon si Moses, pabilin sa inyong nahimutangan. Stand firm. Unsa man ang stand firm? To remain steadfast in your conviction despite attack. Stand firm in our faith. Don't give up. Magmakusganon mga kaigsuunan. Diha, stand firm. Magpabilin ka nga makusganon diha sa Ginoo. Defend. Fight. Stand fast diha sa Ginoo. Remain dedicated, devoted, faithful, loyal to God, mga igsoon. So niining panahon na, giingnan sila ni Moses, magpabilin kamo sa inyong nahimutangan. Arong madali kamo pag-rescue sa panahon nga i-rescue na mo. Diha lang mo sa usa ka lugar. Kay ngano aning panahon na tungod sa ilang kahadlok ang mga tao nagdagan-dagan. Ang mga tao so nagbalintong na, nagstampede tungod kay sa ilang kahadlok, sa ilang pagpangita og hiding place sa lugar diin sila makatago, mga igsuon. So nahadlok sila, giingnan sila, stand firm. Stand firm, mga igsuon. Ayaw ka mo paglihok, no?
diha ra mo sa inyong nahimutangan, pagpabilin kamo diha sa inyong nahimutangan sa atong pagpangalagad sa Ginoo maigsuon. Usahay sa atong daghantag mga problema, daghantag mga challenges. Atong bation nga dili ta safe. Ang atong kinabuhi walay direction. Ang atong kinabuhi daw gianod-anod. Ang atong pagtuon nawala diha sa Ginoo. So magpabilin kita sa Ginoo mga igsoon. Stand firm in our service diha sa Ginoo. Ang atong pagpangalagad sa Ginoo dili gayud mapukan, no? Dili gayud magpabilin ta nga steadfast and movable, dili matarog. Maabot man ang mga challenges mga kaigsunan. Ang tanan nga mga Kristohanon kanunay gisulayan ang atong pagtuo. Sometimes ang atong pagtuo gisulayan og nagkalain nga form sa mga temptation. Nagkainlain-lain ang atong mga challenges sa ginabuhi mga kaigsunan. Ang imo ug ako lahi imong problema, lahi akong problema. Nagkalain-lain ang atong problema. Nagkainlain ang atong kahimtang igsuon, atong hinumduman nga the enemy is trying to destroy our life. Niingon pa ang atong kaaway sama gihilagway sa usa ka leon nga nanghitaw og tukbunon. So mga kaigsuonan, kung dili ta magmalig-on diha sa pagpangalagad sa Ginoo, mahimo ta nga biktima. So giingna silang magpabilin kamo sa inyong nahimutangan. Ayaw kamo pag bisag asa paingon, kung dili magpabilin kamo diha sa usa ka lugar aron dali ra kamo ma-rescue kung maabot ang panahon. So kita maigsuon, we are safe in the arms of God. We are safe sa tanan nga mga pagdagmal sa kaaway kanato. We are safe in the hands of God. So magpabilin gyud kita diha sa Ginoo nga makusganon mga kaigsuonan. Stand firm whatever problems, whatever mga circumstantial difficulties, especially this time sa mga kalisdanan, we have to stay firm, faithful, steadfast in the Lord. Dili matarog ang atong pagpangalagad mga igsoon. Usahay maabot ang mga kasilikan, moabot ang mga kasakitan. Usahay dili na ta ganahan mosimba. Wala na tay gana moampo. Wala na tay gana mobasa sa pulong sa Ginoo. Nahuyang na ta mapalid dayon ta bisan sa gagmay huyop sa hangin. Nung kaigsuonan, tud kay wala kita nakaangkla, wala kita nakabarog nga makusganon diha sa Ginoo mga kaigsuonan. So sa atong pagpangalagad sa Ginoo igsuon, we have to stand firm. Andam na kita sa atong posisyon, ready to move forward kung maabot ang panahon. Sama sa mga Israelites, giingnan sila ni Moses, you have to stay sa inyong nahimutangan aron kamo andam na unya to go forward. Dali lang kamo ma-rescue kaysa pangitaon pagyud, no? Kanibitang mga rescuers, dali ra gyud ma-rescue kung pag-adto nila naa dito. Pero kung wala dito pangitaon pa, malangan ang ilang pagpangita. So, the idea here is stand firm in our service to the Lord.
stand firm whatever circumstances, makasilikan maabot sang kinabuhi, mga igsuon. Magpabilinta nga malig-on, nga makusganon, nga sa pagpangalagad sa Ginoo. Naa diri ingon how to stand firm in difficult times. Alang ka nato nga mga Kristohan, unsaon nato nga magmalig-on ta diha sa panahon sa mga kasilikan, sa mga kalisdanan. Number 1, mga igsuon, we must remember the faithful. Ato makita diha sa Hebrews 12:1, kato mga faithful nga nauna kanato, the heroes of faith, ang ilang kinabuhi atong hinumduman in spite sa mga kasilikan, in spite sa mga kalisdanan, mga persecution sa ilang mga kinabuhi. Nagpabilin sila nga nagbarog nga makusganon sa ilang kinabuhi. So ato silang hinumduman. So sa atong pag stand firm nga isun, sa diha nga mo barog kita, niya nga dapit, nga diha ta maghulat kung ano sa ata i-rescue sa Ginoo. No? Diha ta nga dapit, nga sama sa Israelites nga naghulat kung kanus ang mo go forward. Naa ka sa sitwasyon, magmuni-muni, atong huna-hunaon ang unsa ang gibuhat sa Dios sa mga tao ni adtong unang panahon na mahimo natong i-aplikar sa atong kinabuhi. The faithful nga mga tao nga makita sa Hebrews 12, mga igsuon, the heroes of faith, nga angay nato nga hinumduman ang ilang mga kinabuhi. Atong hinumduman, maabot man ang mga terrible nga times sa atong kinabuhi. Remember godly people. Sa Biblia, mga kaigsunan, atong makita ang kinabuhi ni Joseph. Si Joseph, he suffered betrayal from his family, slavery, and prison. No? Gibaligya siya sa iyang mga igsuon. Una sa tan, gihulog siya dito sa well. Gibaligya siya sa iyang mga igsuon nga mahimong slave. Pag abot niya dito sa maong dapit, na preso pa yun siya. Inana ang kalisod sa kinabuhi ni Joseph. Mga igsuon, apan God exalted him in second in command in Egypt. Nahimo siyang gobernador. So, sa iyang sinugdanan siyang kinabuhi, mga igsuon, grabe iyang pag-antos. So, gibaligya, nagnapriso, then, ang result, mga igsuon, nahimo siyang gobernador sa Egypt. Dakong importante nga tao sa Egypt, mga kaigsunan. So muna lang kinabuhi ni Anders, go sila og daghan nga mga kasilikan. Si Job, ang kinabuhi ni Job. Job suffer various tragedies, but how God ultimate purpose was to bless him. Grabe, maigsuon, daghan kay mga pagsulay. Si Job, apan na overcome niya, humani adto mga panalangin nga nag-awas-awas siyang kinabuhi. So, sa atong kinabuhi, mga igsoon, atong hinumduman nga magpadayon ta sa atong pagpangalagad sa Ginoo, sa bisan pa sa mga kalisdanan, sa mga kasilikan sa atong kinabuhi, mga problema. Romans 8:23. For we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Romans 8:28, mga igsuon. For all things work together for good. Atong hinumduman
Be positive ta mga igsuon. Nga ang tanan nga makasilikan naabot sa atong kinabuhi adunay katuyuan. So, God wants to rescue us, mga igsuon. Stand firm sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Stand firm in our dedication to the Lord like the Israelites people. Stand firm. Dili mo mataranta. Dili ta mataranta, mga igsuon, tungod kay ang Dios mooy makig-away alang kanato. Amen. Praise the Lord. So, number 1 nga rescue plan ni Moses sa katawhan sa Israel is don't be afraid. Ang ikaduha is stand firm. Ang ikatulo, mga igsuon, mo kaning keep silent, mga igsoon. Keep silent or keep quiet. Sa atong kinabuhi, kung maabot ang panic, maabot ang mga problema, maabot ang mga kasilikan, grabe ta kasapa, mga igsuon. Niining panahon na, mga igsuon, ang mga Israelites, mga kaigsuunan. Imagine, mga igsuon, millions of Israelites magsugod og panghilak, magsugod og singgit, magsugod og yaw-yaw, complain to Moses. Nganong gidalaman nimo may diri, Moses? Aron laman ba kini mamatay? Daghan ka islag mag-complain. Pagbasol nganong migawas sila sa maong dapit, igsuon. Apan, ingon si Moses. Atong mabasa diri, mga igsuon, sa verse 14. Paghilomlaman kamo kay ang Ginoo mooy makig-away alang kaninyo. Maghilom. Keep silent. Keep quiet, mga igsuon. Normal nato nga mga Kristohanon nga moabot ang mga kasilikan, muyaw-yaw ta. Nganong maning niabot man ni sa akong kinabuhi, Ginoo, Ginoo. Nganong gitugutan man nimo, Ginoo, nga mahitabo ni. We feel so pity on ourselves, my igsuon. Dili nakakabalo insay buhaton nimo. Magsige na lang ka og hinuktok, magsige na lang kag huna-huna. Bati na ka imong gibati, mga igsuon. Nataranta na ka, mga igsuonan. But ingon si Moses, aron ma-rescue mo mga katawhan sa Israel, paghilom ra mo. Alang kanato usab, mga igsuon. Gikinahanglan, maabot ang panahon sa mga kalisdanan, maabot mga problema. Tagaan nato panahon nga maghilom ta. Nganong maghilom ta, mga igsuon? Nganong maghilom ta, mga igsuon? Aron ta makadungog sa tingog sa Ginoo na makig-istorya kanato. Usahay busy ra kay ta sa atong kaugalingon. Magkanunay maguna-una sa atong mga struggles. Busy ra kay ta sa atong kinabuhi. Maghuna-huna kung unsay mahitabo nato. Kung kanunay tang nagkasaba-saba, kanunay tang nagahilak, kanunay tang naluoy sa atong kaugalingon, na self-pity is sin before the Lord. God wants us to be silent in our lives in order nga makig-istorya siya kanato. And so on. What is our role when God fight our battle? Natay role daay, mga igsuon, alang kanato nga mga Kristohanon, mga inahan sa panimalay. Aduna tay mga rule sa diha nga in fighting our battle. Be silent
and listen. Being silent give me time to think, to listen, and to wait. Mga igsuon. Being silent means I know in act indeed that God is with me and leading me. Being silent, I have surrendered to His guidance. Mga kaigsuunan. Muna mga kaigsuunan. So dili ta magtarantan. Di ay. Ako ina-learn nga lesson dari mga igsuon. Na panahon sa mga pagsulay. Panahon sa mga kaalisdanan. Dili ta kanunay yaw-yaw, dili ta kanunay hilak, dili ta kanunay kaguol, saba-saba, complain, kundili tagaan nato panahon nga maminaw ta kung unsay buot isulti sa Ginoo sa atong kinabuhi. Amen. Time to listen, time to think, and time to wait. And the Lord said to Moses, "Why do you cry to me? Tell the children of Israel to go forward." So mga igsuon, our rule usab mga kaigsuonan. Samtang ang Ginoo nakig-fight sa atong mga problema, sa atong mga battles mga igsuon. Obey His instruction. Obey His instruction mga igsuonan. Ang Ginoo mingon kay Moses, nganong nagpakitabang ka man kanako? Papadayo na ang mga Israelita sa unahan. So obey God's instruction. So sa diha nga miingon ang Ginoo, kining panahon na may action na ang Ginoo mga kaigsuon. Si Moses lang kanunay nagdasig sa mga Israelites nga ayaw ka mo kahadlok. Stand firm. Remain. Be still. Remain quiet. Keep quiet. Our rule also mga igsuon is to obey the instruction. Ingon ang Ginoo. Go forward. Andam naman sila. No? They are ready to go forward. So ingon sa Ginoo, go forward. So, they go forward mga igsuonan. As they go forward, anay panahon na mga igsuon, atong i-imagine nga ang wala na gyud sila kapaingnan kaysa luyo. Mga sundalo, dagat sa atubangan, isig kadaplin, puro bukid. Wala na sila kapaingnan mga kaigsuonan. Pero ang giingon sa Ginoo, wala sila gipabilin sa kahimtang nga magpuyo ra sila. Mga kaigsuonan, pero gitagaan sila instruction nga go forward. So, sa atong kinabuhi mga kaigsuonan, dili ta magpabilin nga kanang biktima. Dili ta magpabilin nga napildita sa atong pagpangalagan. Kundili, we have to go forward. We have to move on sa atong kahimtang mga kaigsuonan. As we allow God to fight our battle, we got saved from danger, death, and destruction. Mutugutan nato ang Ginoo nga mamuhat sa atong kinabuhi. Allow God to fight our battle, we got saved from danger, mga igsuon, death, and destruction. So, si Moses ni panahon na wala siya kabalo unsay buhaton sa Ginoo. Apan nakabalo siya nga God save His people and that the enemy of the Lord be destroyed. Ang kaaway sa Dios. Kay ang Dios man mismo nakig-away kanato, so kaaway sa Dios. Kung tugutan, no? Tus ang kaaway sa Dios, the Lord will destroy the enemy. Mga igsuon. So, Moses, diri, wa siya nasayod kung say plano sa Ginoo. Wat nasayod lamang siya nga ang Dios
luwas sa mga katawan sa Israel gikan sa ilang mga kaaway. So ang instruction, go forward. Mga igsuon, tsada kay nga mga story mga igsuon. Sa diha, they go forward. They willing and obey and they go forward mga kaigsunan. Mayon ang instruction sa Ginoo kay Moses nga makita diri sa 16 mga kaigsunan. Iisa ang imong sungkod ug ipataas ang imong kamot ibabaw sa dagat aron mabahin kini ug ang mga Israelita makalakaw sa mala nga yuta. Mga kaigsuunan, sa diha na di go forward, gitaas ni Moses sa simple instruction connected to a mighty miracle. O instruction sa Ginoo kay Moses, ipataas ang imong sungkod. Iisa ang imong sungkod ug ipataas ang imong kamot ibabaw sa dagat aron mabahin kani. So gituman igsuon sa diha gipataas ang sungkod ni Moses maigsuon, kalit lang nga natunga ang dagat. Miraculous working power of the Lord mga kaigsuonan. Gamhanan ang Dios nga atong gialagaran. Kay nga naman kung kita naana sa sitwasyon nga naana ta sa dead end nga wala na tay kapaingnan, mga igsuon, God will make a way when it seems there's no way, mga igsuon, kanta ni Don Moen. He is a way maker. God will make a way for us. Mga kaigsuonan, ato lang buhaton. Lakang sa pagtuo. Go forward ug maangkon nato ang kaluwasan diha sa Ginoo. So dinhi as they go forward, mga igsuon, giisa ni Moses ang iyang sungkod ug gitaas ang iyang kamot. Milagro ang nahitabo, napikas ang dagat, and they go on the dry land. So agi sila sa maong dapit sa dry land, mga igsuon, o gidala sila didto sa dapit nga wala na'y kaaway, mga igsuon. So sa atong kinabuhi, mga igsuon, ato laman day iisa atong mga kinabuhi kung naata karon in the point of our anxiety, in the point sa atong kinabuhi nga we are so depressed. Wala na tay kalinaw, wala na tay kalipay, wala na tay kadasig sa pagpangalagad sa Ginoo, mga igsuon, tungod kay na overwhelmed na kita sa mga problema. Ang ato daing buhaton sama sa instruction sa Ginoo, iisa ang imong mga kamot, isurrender nga to sa Ginoo. Simple instruction, mga igsuon, connected to a mighty miracle. So ang Ginoo maghatag kanato og milagro nga kita makapas, makasugakod niining hard situation nga atong nasinapit sa atong kinabuhi. So sa diha that they go forward, naangko nila ang kalipay, naangko nila ang kaluwasan, naangko nila ang panalangin, mga igsuon. So we go forward. Dili ta, mga igsuon, mohunong sa atong pagpangalagad sa Ginoo, kundi let's go forward sa atong pagkakristohanon. Dili ta magpabilin nga stagnant, nga wala, dili ta mo wala tay product, wala tay fruit sa atong kinabuhi, mga igsuon. Pinaagi ni ini igsuon, I was so blessed sa story, stretch your hand, isa ang imong sungkod. Ang sungkod, mga igsuon, the rod of God sa atong mga kinabuhi. Isa, isurrender nato ang atong kinabuhi ngadto sa Ginoo,
we will set free. Kay nga naman, kung ang Diyos mamuhat sa atong kinabuhi mga kaigsuunan, dili kita mapildi, dili ta mahimong biktima, kung dili mahimo tang victors, mahimo tang madinaugon, dili ta gidaog-daog, kung dili madaugon diha sa Ginoo. So there is time, ingon pa, yes, naipanahon nga mohilak ta, a time to pray and a time to act. So sa diha nga di go forward, action na to maigsuon. We have to do something to go forward. Tapos ta sa atong mga pag-ampo na kusga na ta, no, kanunay gyud itang mag-ampo mga igsuon, labi na sa atong mga kinabuhi nga nagkanang lain karong kapanahunan. The devil is trying to distract us. Gusto niya nga luyahon ta mga igsuon. Ato lang buhaton is to pray. Human to pray, we have to move on. Sa diha ta mo move on, we won the victory. Amen. Like the people of Israel. So panahon na-learn diri maisuon nga sa diha, sa panahon sa mga kahadlok, sa panahon sa atong mga struggle, depression, pataas na atong kamot diha to sa Ginoo. Kay diha sa pagpataas sa atong pag-surrender, aduna gayoy kadaugan. So the people of Israel, they go forward og naangkon nila ang kadaugan. God is working in a miraculous way by parting the Red Sea. Mga igsuon. So, what once impossible and impossible had now become a pathway. So, naagian na nila, imposible nga agian kay dagat. Apan nahimo nila nga nahimong agianan. So, ni atong kinabuhi mga kaigsuonan, we need God to save us from our situation. Sa atong mga kahimtang mga igsuon, we need God. So padayon lang yun sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Labi na yung istorya na atong plane crash mga igsuon si 130. Suma pa sa mga hisgot. So naapil dito ang anak sa among amiga nga taga-amo nga usa ka sundalo usab nga na-experience niya sa pagkahag sa eroplano. Apan salamat sa Ginoo kay buhi siya. Igsuon. So, niining nabuhi siya. Ing-agi laman sila. Nakikita sila sa hayag dito sa eroplano o dito sila moagi. So, diha sa Ginoo aduna tay kahayag. Mangit-ngit man ang atong palibot, pero diha sa Ginoo aduna tay kahayag mga kaigsuonan. So, nabugatan ka karon, come unto me, all you have weary and heavy laden, and I will give you rest. Busa in 1 Corinthians 15:58, busa mga minahal kong kaigsuonan, tindog kamo nga ligon ug dili matarog. Paggugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo, kay masayod kamo nga inyong pag-alagad dili gayud matarog. Praise the Lord. So ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan.